Ipinagpapatuloy ngayong gabi ang rehabilitasyon ng EDSA bilang bahagi ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagsasaayos ng highway. Kasama sa bagong schedule ang asphalt overlaying at concrete tree blocking sa piling bahagi ng northbound at southbound lanes hanggang January 12. Pinayuhan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang trabaho. Patuloy naman ang pagpapalikas sa mga residenteng nasa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Mula sa rehiyon ng Bicol, ating tutukan ang update mula kay Cristina Valenzuela. Habang nakatutok sa ginagawang pagpapalikas sa mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon ang mga otoridad sa lalawigan ng Albay. Kinumpirma ni Office of the Civil Defense Assistant Secretary Rapi Alejandro na isa sa mga utos sa kanya ay paghandaan ang posibleng pagtaas sa Alert Level 4 status ng Bulkang Mayon. Kailangan umano'y ihanda ang manpower, resources at evacuation centers. Unang-una, ang utos sa atin ay paghandaan itong pagtaas ng Alert Level 4 Mayon. No? So ngayon nasa Alert Level 3 tayo. So we are doing the necessary actions required para mag-respond tayo sa Alert Level 3. But ang isa sa utos sa atin is paghandaan na in case na itaas pa to Alert Level 4. So maghanda tayo in terms of manpower, resources, yung mga evacuation centers, and of course yung mga supplies na kailangan in the event na talagang magkaroon ng escalation. But ngayon, ang ating main purpose or main action dapat ngayon is to assist all local government units doon sa pag-implement nila ng pag-evacuate doon sa mga tao na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. So yun muna. And then isa dyan, kasama dyan is yung strict implementation na talagang ipagbawal yung mga human activity sa loob ng permanent danger zone. Kampante naman si ASEC Alejandro na kakayanin ng gobyerno sakaling tumagal ang epekto ng pag-alburuto ng bulkan. In general, kaya naman kasi we have the resources, lalo na ngayon, kakaumpisa ng taon. We have fresh funds, we have a new budget na pwedeng gamitin to sustain our operation. So yung last eruption nga or last activity niya 2023, halos umabot ng 6 months yung alert level 3. We were able to sustain that mainly because of proper planning, yung tamang coordination ng among agencies and proper support dun sa LGU. So kaya naman with the support of ng DBM, ng Office of the President, na sila yung magsusustain ng pondo, and yung mga resources from DSWD, DOH, OCD na nandyan naman to assist and augment yung local government resources. So nandyan naman yan, and I am confident, with the plans in place. Meron naman tayong mga contingency plan. We just need to have it implemented properly and then adjust when necessary. And kaya nga nandito tayo ngayon para initially i-assess, makipag-ugnayan tayo, tingnan natin what are available at ano ang mga posibleng gaps at this early para mapaghandaan natin. Okay. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 2,449 na individual sa evacuation centers ng Kamalig, Ginubatan, Daraga at Tabaco City at patuloy pa itong nadaragdagan. Mula dito sa Bicol, para sa Golden Nation Network, Cristina Valenzuela. Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Camalaniugan Bridge sa Cagayan upang bigyang ruta magmula sa Apari. Tunghaya ng ulat mula kay Jade Buhoy. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Camalaniugan Bridge sa Alcala, Cagayan ngayong January 8. Tanda ito ng pagkumpleto ng proyekto na personal na ininspeksyon ng Pangulo noong October 14 nung nakaraang taon. May kabuuang habang 1,580 meters ang Camalaniugan Bridge na binubuo ng 1,100 meter na approach bridges at 480 meter cable-stayed main span.
Direktang pinagdurugtong ng tulay ang mga bayan ng Camalaniugan at Apari at nagbubukas ng panibagong ruta sa probinsya. Layunin nitong magsilbing alternatibo sa Magapit Suspension Bridge na dating tanging tulay na tumatawid sa Cagayan River sa hilagang bahagi ng lalawigan. Inaasahang mapapabilis ang biyahe mula Apari hanggang Balesteros mula 1 oras tungong 20 minuto. Magbibigay ito ng malaking ginhawa sa mga residente, commuter at transport operators sa rehiyon. Tinatayang 6,000 biyahero araw-araw ang makikinabang sa proyekto na mapapaigting ng kalakalan, agrikultura, turismo at logistics. Pinatutunayan ng proyekto ang pagtutok ng administrasyon sa modernong, matatag at people-centered na infrastrukturang magpapasigla sa ekonomiya ng Hilagang Luzon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakatanggap ng 1,068 farmers mula Oriental at Occidental Mindoro ng fuel subsidy mula sa Department of Agriculture Mimaropa. Layo ng programa na mapababa ang gasto sa produksyon at mapanatili ang operasyon ng makinaryang pangsakahan. Ipinahayag ng mga benepisyaryo ang kanilang pasasalamat sa ayuda na malaking tulong sa kanilang kabuhayan. Higit 5,000 bagong abogado ang pasado sa 2025 bar examinations. Inilabas ang resulta Miyerkules ng hapon sa pangunguna ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na siya ring chairperson ng 2025 bar examinations. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. 5,594 ang kabuang bilang ng mga pumasa sa 2025 bar examinations. Ito ay 48.98% mula sa 11,420 na kumuha ng naturang pagsusulit noong nakaraang taon. Ang passing grade ay nananatili sa 75%. Samantala, top 1 ang taga-University of the Philippines na nakakuha ng score na 92.70 na si Jen Roniel Ray T. Sanchez. Ayon pa kay Supreme Court Associate Justice Amy C. Lazaro Javier na siyang naging 2025 bar chairperson. Sa panahon ng 3 araw na bar examinations, nakita niya ang katatagan, determinasyon at tiwala ng mga nagnanais maging abogado. During these 3 days, I was inspired and humbled after witnessing your grit, determination, and faith as you kept aiming for excellence. Despite the challenges, despite the setbacks, despite the fear, the doubt, the anxiety, you showed up. You gave it your all. You cast the dice that determines your fate today. And since the final day of the bar examinations, like you, I have also spent the last 115 days in torturous wait, filled with sleepless nights, relentless prayers, and an excited, determined, and hopeful heart that for many, rather than for a few, today will mark the fulfillment of your dreams and the answered prayers of the village it took to raise you as lawyers. Bilang pagkilala at pagpupugay na rin para sa Top 20, narito ang pangalan ng successful examinees para sa 2025. Samantala, ang oath-taking at roll signing ay gaganapin sa February 6 sa Philippine Arena. At sa paglabas naman ng resulta, samot-sari ang naging reaksyon mula sa ating mga netizens, kung saan madalas ay lubos na naging masaya para sa pagpasa ng kanilang mga kaanak.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. World News alas 8. President Donald Trump announced the withdrawal of the United States from 66 international organizations. This, according to a press statement released by the U.S. State Department, that after the administration's review, they have identified it to be wasteful, ineffective, and harmful organizations. It also stated on the release that these organizations are found to be redundant in scope, mismanaged, unnecessary, wasteful, and poorly run. Trump signed a presidential memorandum that orders all executive department and agencies to cease participating in and funding 35 non-UN organizations and 31 UN entities. These organizations are said to operate contrary to U.S. national interest, security, economic prosperity, and sovereignty. Moreover, withdrawal from these organizations will end American taxpayer funding and eventually best to be allocated to support other relevant missions. Let me just be very clear. This is the first time that I've addressed Venezuela from the podium since being back and since the historic and incredibly successful military operation, law enforcement operation conducted by our United States military that you all saw and the world witnessed last week. The skill, the might of the United States military and our country under the leadership of this president is on full display to the rest of the world. And let's just set the record straight. There isn't another military in the world who could have pulled off this operation. There is not another president in the world or in our nation's history who had the courage to authorize such a mission. And I think the world has taken notice that America is truly back. With respect to Venezuela, the Trump administration, led by Secretary Rubio, the vice president, and the president's entire national security team, is in close correspondence with the interim authorities in Venezuela. We obviously have maximum leverage over the interim authorities in Venezuela right now, and the president has made it very clear that this is a country within the United States, the Western Hemisphere, close by the United States, that is no longer going to be sending illegal drugs to the United States of America. It's no longer going to be sending and trafficking illegal people and criminal cartels to kill American citizens as they have in the past. And the president is fully deploying his peace through strength foreign policy agenda. So we're continuing to be in close coordination with the interim authorities, and their decisions are going to continue to be dictated by the United States of America. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, paghigpit ng seguridad sa traslasyon, patuloy kasabay ng pagdagsa ng deboto. Pagtanggal ng unprogrammed appropriations, panawagan ni Representative Laila de Lima. Posibleng tensyon matapos dakipin ng US si Maduro, babala ng ilang senador. EDSA rehabilitation, patuloy na isinasagawa. Tulay mula Apari patungong Kamalanyugan bukas na. Higit 5,000 examinees pasado sa bar exam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. At yan po ang mga pinakamaiinit na balita ngayong araw na ito. Manatiling nakatutok para sa update sa aming Facebook page, Facebook.com/Golden Nation Network, at mag-subscribe din po sa aming YouTube account, YouTube at Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang News Force.